Nako, Gringo Honasan, may matinding pasabog dito po sa pagsuko ng mga Pilipino sa ICC, no? Matindi pa ito kay Pinky, no? Kung may pinagmamalaki nila si Pinky, ito may Honasan, no? Na talagang grupo ng isang military group na kung tawagin RAM, no? Reform Armed Forces Movement, no? At ito po, alam naman natin, kaibigan ni Senator Dante Marcoleta to. At hindi lang yan, no? At napapabalita po, yung ibang Magdalo Group daw po, no? Ito po, mga membro ng Magdalo ni Trillanes lumipat sa grupo ni Honasan. Oh, hindi ako may sabi yan. Ito binabasa lang natin, ha. Binabasa natin, baka sabihin mo fake news ka, munting kaalaman. Di search mo na lang para ako hindi ko siya sabi totoo to, pero binabasa ko lang dito. Ha, dito sa isa sa mga mapagkakatiwalaan din naman, no? Basahin natin, no? Kasi alam niyo naman si Honasan, talagang isa rin sa palaban, no? At kung makikita natin, no, nagsulong itong dalawang ito, si Senator Dante Marcoleta at si Honasan, no? Actually, magkaibigan silang dalawa, no? Na nagsulong sila ng tinatawag na sa ICC campaign nila ng signature campaign para pauwiin si Pangulong Duterte, no? Ngayon, syempre, yung dalawa na yan, talaga matibay yan, no? Talaga mas matibay pa nagsanib puwersa yan, no? Ngayon, sabi niya dito, basahin natin para sigurado. Mga membro Magdalo ni Triniling lumipat sa grupo ni Honasan. Nako, yare. Bakit? Naalala ko tuloy sinabi ng 18 Marine, 'di ba? 'Di ba sa 18 Marine, meron doon isa daw dating Magdalo, no? Ngayon, lumipat daw siya dahil niya na-dismaya siya siguro doon sa pamumuno nito ni Triniling. Hindi ko inaano hindi ako may sabi nito hindi ako may sabi nito. Hindi ko ina-admit na totoo to, ha? Pero binabasa natin. Pero gusto ko kayo mag-research. Kasi basahin ko na lang muna, ha. Ilang miyembro ng partido Magdalo ni dating Senator Antonio Trillanes D. Port ang lumayas na upang lumipat sa grupo na pinamumunuan ni dating Senator Gringo Honasan na Reform PH Party. Diba? Kasi membro ito talaga ng, pag sinabing Honasan, talaga isa sa mga kilala yan at isa sa mga kinakatakutan din yan. No? Siya dati ang nagkudita, namuno sa kudita sa panahon yata ni Corio, no, 1980s, no. Nagtago din to, no, katulad ni Pinky, katulad niya di ba to ngayon. No, pero syempre may kadahilanan. Ito yung mga pagkakataon nagtago to dahil sa katwiran, no. Hindi ganoon din si Bato, nagtago dahil sa katwiran. Alam din ni Pinky yan. Kaya alam ni Pinky ba't nagtatago si Bato. Kaya nga hindi niya maano yan eh. Sabi niya, di ba, magtago si Bato. Magtago ka lang. Di sabi niya, pinayuhan niya. Kasi alam ni Pinky, yung katwiran kung ba't nagtatago. Hindi porket, lumabas ka niya, ikaw ba to? Kung talagang matapang ka, ba't nagtatago ka? Kung wala kang kasalanan, ba't nagtatago ka? Yun na nga walang kasalanan, papadampot mo sa ICC. Kung may kasalanan, balik namin ang tanong. Kung talaga may kasalanan si Bato, ba't di nyo litisin sa Pilipinas? Di ba? Sa mga magsasabi na sa si Bato daw, kung talaga walang kasalanan si Bato, bakit ayaw mo lumabas? Ito sagot ko. Kung talaga may kasalanan si Bato, bakit ayaw nyo litisin dito sa Korte ng Pilipinas? Di ba? Dito sa justice system ng Pilipinas, ba't di nyo litisin? Bakit sa ICC? No? Kaya ito po, pinag-uusapan natin dito kasi, dito po, alam naman natin si Senator Dante Marcoleta nag-init dito kay Triniling dahil niya sa pangangasiwa o pamumuno dyan sa ICC na yan, alam mo kung sino, no? Ngayon, syempre, hindi natin alam kung ano mga susunod na hakbang ni Senator Dante Marcoleta, natutuldukan niya ito. No? Nasabing grupo ni Honasan ay binuo ng veteranong EDSA People Power Revolution. Mga dating makakaliwa, mga dating membro ng Alex Bongkayaw Brigade at mga dating mandirigmang Musli at mga commanders na gusto pagbabago sa pamamagitan ng parliamentary process. Kinumpirma ni Honasan may mga membro ng Magdalo na lumipat sa kanyang grupo. Hindi naman lahat pala. May mga, ibig sabihin, marami din yon. Matapos ang naging papel ni Trillanes sa kaguluhan sa Senado noong May 11, 2016. 2026 pala, May 11 lang, tingnan mo. Ibig sabihin, Honasan, may mga miyembro ng Magdalo lumipat sa kanyang grupo matapos ang naging papel ni Trillanes sa kaguluhan sa Senado noong May 11. Ibig sabihin, napalipat dahil sa kaguluhan, no? Ibig sabihin, lumipat. Yon, kung hindi pa nang gulo doon sa Triniling, hindi nilipat yun. Naku naman, ang sama naman, no? Hindi ako may sabi ito, nag-react lang ako, kaya nga kinukonfirm ko kay Mr. Triniling, kung totoo ito, hindi. Siya magsalita dito. Kasi ito, binabasa natin to, no? Gusto namang lumahok ng parliamentary struggle, legal, constitutional at peaceful ngayon. Nagmamanilikluhod kami.
payagan nyo kaming lumahok sa isang patas na laban, ani ni Hunasan. Ba? Kung walang hustisya, walang patas na laban sa loob ng sistema, saan pupunta itong mga naghahanap ng revolusyon at ang pagbabago? Maghahanap ito ng revolusyon laban sa sistema, yun ba ang gusto natin? Dagdag pa niya. Kasi ito po talaga, joint postos, pagdating sa reforma, syempre, andyan si Hunasan. Pero pagdating po sa ICC, hindi papahuli yung dalawa. Oo. Talaga sila ang gumawa ng paraan. Nakaraan pa to na talagang si Senator Dante Marcoleta at si Hunasan magkaibigan. No? Sila ang nagsulo ng signature campaign, pinangunahan nila para pauwiin si Pangulong Duterte. No? At eto naman, nagseta ngayon lang, sariwa pa, May 19, ngayon lang. Gringo Hunasan, kinwestiyon ang pagsuko sa mga Pilipino sa ICC. Ano malay nila sa kultura natin? Hindi ko siya sabing guilty or not guilty, pero dapat Filipino courts, Filipino justice system, Filipino citizen. Kung hindi tayo pwedeng magbigay ng hustisya sa dating presidente, sinong pangkaraniwang mamamayan ang pwedeng nating bigyan ng hustisya? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagnakaw na mangga, lolo, kinulong. Pero yung mali-malitang pera ni investigasyon ayaw, pinky. Di ho ba? Di ho ba nakakapag-itang ulo? Samantalang ICC, gusto nyo makinabang yung ICC sa Pilipinas? Ang gusto nyo hulihin dito si Senator Bato de la Rosa? Magkagulo-gulo ang Pilipinas dahil sa paghihiganti nyo sa mga Duterte? Hindi ho ba? Kagaya ni Senator, ex-senator to ex-senator ko na, sa mga bago-bago na hindi nakakaalam kasi yung mga may edad na sa atin dyan, alam kung sino si Gringo Hunasan. No? Isang magaling na senador to. Ito po ay talagang veterano po ito sa pagdating sa mga ganitong usapan. Nagbigay ng matapang na pahayag si dating Senator Gringo Hunasan kaugnay sa patuloy na usapang tungkol sa International Criminal Court at sa mga kasong iniugnay kina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, diretsang kinwestiyon ni Hunasan kung bakit kailangan ipaubaya ng dayuhang hukuman ng pagdinig sa mga kasong kinasangkutan ng mga Pilipino, gayong may umiiral na justice system sa bansa. Bakit? Gusto kasi nila parusahan si Bato at mga DDS. Gusto nila hindi na madalaw. Gusto nila mabulok sa kulungan sila. Doon sila Bato. Gusto nila mawalay sa pamilya sila Bato. Kung gaano daw kasakit yung ginawa nila Bato sa pamilya ng mga na-addict na gurgur, kuno, gusto nila magaya kay Bato. Eh di asan ang katwiran doon? Asan ang sistema ng Pilipinas doon? Ang pinairal nyo, hindi sistema ng bansa natin, kundi yung kalooban nyo ang pinairal nyo. Tama, mali. Di ho ba? Tuloy. Hindi naman tayo failed state or justice system is working or courts or functioning. Ayon kay Hunasan, dapat umanong pairalin muna ang tiwala sa kakayahan ng sariling judikatura bago ipaubaya sa foreign courts. Ang husga sa mga Pilipino, tama lang. Di ba? Walang pinagkaiba yan. Sarili mong pamilya, nasa loob ng bahay mo. Ang didisiplina sa anak mo, sino? Di ba, nanay, tatay? Didisiplina? Payag kayo, nanay, yung anak mo, didisiplinahin ng kabilang subdivision? Papaluin doon ikukulong, doon i-detain yung anak mo, payag ka? Halimbawa lang, yung anak mo nagkasala, no? Imbis na, ay anak, alika rito. Umuwi ka rito. Pagsabihan mo, disiplinahin mo yung anak mo sa bahay mo kasi anak mo, jurisdiction mo, pati mga kamag-anak mo sa bahay, nasa loob ng bahay mo. Payag ka doon sa kabilang subdivision, dilitisin yung kamag-anak mo. Diba? Ganun yun eh. Sasabihin mo na, sa batas naman kasi. Papayag ka nga. Di ba? Bakit natin pinaubaya yung isang dating presidente sa ibang korte ng ibang bansa? Yan. Bakit? Kasi sa tindi ng galit nila sa mga Duterte, gusto nila makaganti, gusto nila ang paghihigante, higit pa sa kamatayan. Yan ang gusto nila. Biruin mo, ang paghihigante na higit pa sa kamatayan, ay may mas masahol ka pa kay Lucifer. Di ba? Di ba? Ang paghihigante kasi minsan hanggang kamatayan lang eh. Di ba? Paubaya mo sa Panginoon nyo kung mapupunta sa impyerno o hindi. Di ba? Umaano siya, hindi. Etong mga to, iba ang pangangatwiran ng mga to. Talagang gusto nila, parusahan ng mga DDS, dalhin sa dahig. Gusto nila hindi madalaw ng pamilya si Bato, hindi masilayan ng abogado, walang abogado doon na lang. Kasi mahal na naman talaga ang abogado pagdating sa ICC. Dito nga lang, mahal na eh. Wala ka pang bayad dito pag nakulong ka eh. Pag mahirap ka, kawawa ka. Pag nagnakaw ka ng mangga, kawawa ka. Pag nagnakaw ka ng maleta, protektado ka. Wala kang investigasyon ng mangyayari. Sabihin lang, pag congressman ka, bigyan ka interparliamentary courtesy. Pag kakampi ka, hindi ka pag-uusapan. Di ba? Ganun lang yun. Pag dito, no, gagawa ng paraan.
Sa gitna ng umiinit na debate tungkol sa jurisdiction ng ICC, binigyan din ng dating senador ang kahalagahan ng pambansang soberenya ng sariling sistema ng pag-hostisya ng Pilipinas. Totoo naman eh. Di ba? Ayon, hindi nila maintindihan to. Kaya dito, nagsalita na si Gringo Honasan tungkol dito. At ito nakakatawa dyan. Sino ba ang nangunguna bakit may ICC sa Pilipinas na wala tayong jurisdiction? Sino ba? Ha? Bukod sa administrasyon, sino ba ang kumakagat? Kasi sabi na administrasyon, ni Bongit nakaraan eh. Ni any form, hindi sila papasukin ng ICC dito. Hindi sila makikipag-ugnayan. Anong ginagawa ngayon? Nadismaya daw. O sino ba pinaka-main character dito? Si Teriling. Di ba? Masyado pang hindi yari na ngayon. Galit na galit si Senator Marcoleta kay Teriling. Tapos si Honasan din. Di ano na. Di ba? Siguro hindi na nakapagtataka. Siguro yung grupo dati ni Teriling, lumipat kay Honasan yung iba. Diba? Kaya dito, magsasanib po sa si Honasan at si Dante Marcoleta. Hindi natin alam chore lang. Pero baka magsanib yung dalawa na yan para patiklopin itong nangunguna sa ICC na to. Di ba? Pero painggan natin itong nakaraan lang. Bago tayo pupunta kay kalagayan ni Bato, painggan natin itong pagsanib pwersa ni Honasan at ni Dante Marcoleta tungkol sa signature campaign dun sa ICC, no? Para updated lagi kayo. Applying principles of justice. Hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-PPM, pro-PRRT. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga kung magaling tayo, diba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Parehas matapang to ng Sunny. Balikan natin na i-refresh natin sa sambayan ng Pilipino kasi baka nakakalimot sila, no? I-refresh natin kung sino si Honasan. Kailangan po itagdag lang na ito po, meron kami isasabit sa petition. Ito isa ngayon din sa patakaran at tungkulin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad ko, kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salit sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalit din sa patakaran na tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Craig, mas maganda po, makita ng ICC, na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na Pilipino, malibag pa sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with provisions of their own statute. Yan po yan. Hindi po ito'y parang pirabulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Hindi, nitatablan. Walang mga kaluluwa yung mga yan eh. Biro mo, wala silang pakialam sa mga Pilipino, di ba? Oo. Kaya ang matindi galit ni Senator Marcoleta sa mga yan, di ba? Nakita mo interview nakaraan. Kahit niya kay Trinidad, galit na galit si Senator Marcoleta, anong ginagawa mo dyan? Di ba? Wala nga jurisdiction yung ICC sa atin, tapos pinangangasiwaan nyo pa. Ano kayo? Di ba? Katuan-tuan naman yung ICC, bakit? Magkakaroon na silang pondo eh. Asan ba gaya ng pondo ng ICC sa iba't ibang bansa? At alam ko, isa dyan ang Japan. Di ba? Pag wala silang customer, kagaya ni dating PRRD, kumbaga yun ang pinaka-customer nila eh. May kita sila, may pondo sila. Pero pag wala na iba dyan, wala na sila. Wala na puwapas sa ibang bansa dyan eh. Nagwi-withdraw na ibang bansa dyan, ayaw pansinin yan eh. Di ba? Okay. Bibigyan ko rin ng pagkakataon ko rin si Gerald Dado, Pedroso, at si Captain Dante Martino. Pero, idadagdag ko lang, no? Marisol, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisan din nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin? Hindi nagsasalita, hindi nagdesisyon. Angal tayo ng angal, na ibalik si President Duterte rito. Dadat niya rito. Yung tataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure. Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, kung may makinig, thank you. Yung ICC, makinig. Maraming salamat.
Eh kung kami na apat na lang ang titira, thank you pa rin. At least nailatag namin. Simula kami. Hindi ko ba? By the way, kami ni Manong Dante, unahan mo na kayo. Kandidato kami. Wala kaming pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. There's any political benefit that any candidate will derive from this. No? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation. Yes. Kaya dito, itong nakaraan, ito araw na to, nagsalita ulit si Honasan. Eh sabi niya, di ba, itong May 11 daw, lumipat yung nasabing grupo na Magdalo daw, Sky Honasan. Kailan po natin ipapadala yung site? Nagsimula na. May website kami. Kumunik na lang kayo. Mag-ingat na kayo, di ba? Gusto hacking ngayon. So pag may duda ka, Talaga, ito si Honasan, ito talaga ang matindi kaysa dyan kay Pinky. Si Pinky, patawa na lang ngayon yung clown, clown na lang ngayon yung clown. Nagpapatawa lang, nahawa yan kay School Bukol dahil dyan sa bulagaan niya dyan sa Senado. Nahawa na yan si Pinky sa kalokohan ni One Bull. yung kailan may papadala. Papadala natin. Yes. Kailan pa sa iba? Nasa? It has happened already. The other day, I was in Abawan. Hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari. The reason why O eto, dito na tayo, dumako dito kay, pangalan ito? Bondok, attorney Jimmy Bondok, no, na yung reporter, medyo pagpasensya nyo na yung reporter dito kasi medyo parang gusto nila makulong yata si Bato no? Parang lang naman. No, wag naman sana kasi pag man nagkasala si Bato, alam natin 'yon. Sige, palagay natin alam natin 'yon. Ha? Huwag niyo naman dalhin sa ICC. Kami dinadala niyo sa ICC. Pag dinala niyo ibang lahi diyan, hindi kay Bato ha. Kahit sino mang Pilipino, mapa-janitor o pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, pag dinala nyo sa ICC, hindi kami papayag. Kahit yung pinakataong galit na galit namin. Ano ba? Sino ba pinakapolitikong galit na galit nyo? Ano ba? Si Jonel. Ha? Dali nyo sa ICC. Hindi ako papayag din kahit galit na galit ako dun Hindi ako papayag Bakit? Hindi naman siya dinala mo dun Ha? Kasi yung dadali yung tao dyan, si PRRD o si Bato, pagdating ng mga 50 years, mamamatay sila Papanaw sila sa katawan naman Pero yung history ng Pilipinas, hindi na matatandaan si Bato na dinala nyo. Ang matatandaan ng tao sa kasaysayan, yung sambayan, yung Pilipino ng lahing ito dinala nyo sa ICC. Binenta nyo. 'Di ba? Kaya nga ngayon hanggang ngayon, yung history dati sa kay Jose Rizal nakakarating sa panahon natin ngayon, 'di ba? Na sa panahon ni Jose Rizal may mga nangyaring bentahan, makapili, 'di ba? Sa panahon na 'yan, trador, di ba? Iba trador. Tinraidor tayo ibang lahi natin, di ba? Ngayon pa kaya modern times na. Sa tingin mo hindi maalala ng after 20 years, hindi maalala yung ginawa ng mga to? Na meron palang Pilipino, lalawak sa ibang bansa yan. Makikinig sa ibang bansa na ganun pala ang mga Pilipino. Yung sinusuko nila, kapwa nila. Asa ng dangal ng Pilipino? Proud ka pa ba maging Pilipino? After 5 years niya lang Proud ka pa ba maging Pilipino sa pinagagawa ng mga to? complicated yung petition is alam nga naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala because ng TRO po because- walang TRO. So, Ma'am, sabi nito, humihingi ng TRO. Huwag yung sabi, wala nga TRO walang TRO Humihingi nga Yes, but we are the duty way bound, is ma'am, clear yes, for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After Ma'am, Cez, voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Ma'am says, I understand your passion, but it is still our legal It's a stand. question po. It's a question, and even we our- expect more of our lawmakers. His Yes. action is really compared to other legislators who surrendered, even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite can't you, he ma'am, Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. No? For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero
Pero, yes, but we don't know that yet, right? Ma'am, kailan madideclare na walang jurisdiction ng ICC sa atin? Pakinggan nyo si Senator Marcoleta doon sa programa niya. Pakinggan nyo. Tamo, basahin nyo. Ayaw kasi nilang ibalita yan eh. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta eh. Wala tayong kailan madideclare na walang jurisdiction ng ICC. Ha? Matagal na tayo walang jurisdiction dyan. Di ba? Hindi natin pwedeng pangatwiranan na 2019 nagkalas tayo. Sabi ko nga, ibig sabihin mo, yung 2019 pababa, na kung kailan member pa tayo ng ICC, lahat na nagkasala doon ay pwedeng parusahan. Sa ilalim ng ICC pareho. Anong klase yun? Di ba? Ibig ko pala sabihin, doon sa eskwelahan mo, matagal ka nang wala sa eskwelahan mo. Tapos sa eskwelahan mo, magalungkat na mga bagay doon na ikasisira mo, pwede kang ikulong ng eskwelahan mo dati. Halimbawa, ano ka na, no? Graduate ka na, trabaho ka na. Ibig sabihin, doon sa eskwelahan mo, na elementary ka pa lang, tapos may nakalkal silang sa elementary, doon ka nagkasala sa kanila, ikukulong ka nila doon, ikukulong ka nila, kakasuhan ka nila kasi elementary ka, ay elementary yan, nagnakaw ng libro yan. Ikulong yan ngayon, kasi nasa jurisdiction natin yan. Ano yan, pumunta ka ng future, pumunta ka ng past, para gawin mong jurisdiction, na may jurisdiction pa siya. Anong klaseng batas yan? Okay, sana kung walang korte, payag tayo eh. Yeah. Yes. No, but we don't know that yet. That because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG. Di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you feel we as don't a mind. lawyer for this person who is, I don't know, Ma'am, hindi pinahiya, ma'am. Hindi pinahiya, ma'am. Pabor niya kami. Nakaalis si Bato sa Senate eh. Pabor niya kami. Kahit ako, abogado ni ano eh. Abogado halimbawa ako ni Bato eh. Ang sakit sa ulo ko, paano makakawala sa Senate eh. Nakawala si Bato. Malay ko ba? Okay, tuwan-tuwa ako. Wala akong isipin. Wala akong intriga. Isa lang sasabihin ko. Ewan ko kung nasaan yun. Di ba? there he is. You're We still can- defending him. Well, that's the job of a lawyer, mag-assess. Kailangan Ay, naman syempre. Ako naman, no? Ano yan eh? Trabaho ng lawyer. Di depende talaga. po, hindi ko siya i-defend. Hindi, But, pero but kasi, di ba, parang sige, tama Parang- na kayo. Kung gano'n, Pero- hindi ko pwede kung isabihin. nag-aantay siya ng magandang desisyon, Pero magaganda kayo, ma'am, ha? Gaganda nyo. Hindi, magaganda talaga mga reporter talaga. Talagang, ano sila, malinis tignan sila, no? Hindi katulad, ayoko magsalita. ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Yeah, You ma'am, know? because ma'am, this is the key phrase, no? Ma'am, Because- isa lang ibig sabihin ng papaliwanag ko sa iyo, ha? Si Bato hindi papayag ang kampo niya o maski si Bato man, ha? O maski yung mga supporter niya na madala sa dahig. Hindi ako supporter ni Bato. Pero hindi ako papayag na madala siya sa dahig kasi nga yung Pilipino, ma'am, na ibang lahi dadalhin siya, ma'am. Dito siya nagkasala sa Pilipinas. Dito siya litisin, ma'am. Oo, ma'am. Payag kayo, kapitbahay mo, nagnakaw tayo sa kapitbahay natin, no? Sino magkakaso sa atin? Payag tayo sa kabilang subdivision magkakaso sa atin? Taga-Japan na magkakaso sa atin, halimbawa? Hindi naman kamag-anak yung nakawan sa Pilipinas? Payag ka, ma'am? Hindi ba? Asan ang katwiran? Ang magkaso sa akin, yun kung saan ako nagkasalang lugar o bansa. because there is a difficult question of law. This is not just a random phrase, no? This is jurisprudential, no? Because there is a difficult question of law. We all know, ma'am, bilang mga tao, bilang human beings, there are some gray areas in the law, no? Kuminsan po merong mga na-arrest na unlawfully. Halimbawa po, yung gobyerno, isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet, may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. O, hindi, nanililang lang sila. Yung po, payag sila, nanilin lang yung mga yon. Samantalang ito, si Bato, nanilin lang, nakatakas din sila papayag. Parehas lang naman yun eh. Parehas ng daya eh. Sa paningin ng Panginoon Diyos, parehas lang yun. So, because of these actions taken together, that's nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. A No, so shooting meron that pa yung
that actually may have been scripted by Oh, no, his hindi po, own hindi po, camp. hindi. Hindi Ma'am, po, hindi. ma'am, mahirap i-script yun. May plano, pwede. Iba kasi yung plano sa script. May plan A, natatawag, ganito. Pag nahuli si Bato, ganito gawin natin. Pwedeng gano'n. Pero yung i-script mo lahat, barilan, putukan doon, kasama NBI, ang galing naman nun. Di ba? Ano alam ng NBI doon? Ibig sabihin nyo, i-script may putukan, kung gumanti ng yung NBI na rindre, na trigger, gumanti ng matinding putukan ng NBI, di marami na pahamak doon. Kung doon isa na wala sa sarili, may ganun kasi sa sundalo sa sundalo, ewan ko, nangyayari doon sa putukan to. Sa isang kasi, may history, may natalang history din, marami na. Kapag ang isang tao nakarinig ng putukan, rindi na narindi siya. Pakiramdam niya, nakukorner na siya. Babaril na niya kung kahit ng sino. Lalo pag first time niya magkipagbarilan, babaril siya na kahit sino kasi akala niya kalaban lahat ng kapupol sa kanya. Ganun po yan, pag nakaamoy ng pulbura, sabi yan na ibang sundalo May isang sundalo na hindi naman matapang, konting tapang lang. Nung nakaamoy ng pulbura, hindi niya na alam kung paano tumapang na siya, bahala na kung gurguro, patay kung patay, sabi. 'Di ba? May ganung mentalidad. Hindi natin alam yung NBI kung paano pala halimbawa lang, hindi naman gagawin ng NBI kung isa doon na rin di. Di ho ba? Yung ba scripted? Isasang alang-alang mo ba scripted na may magkakaganon? Na may mga senador doon na nasa loob? Ba? Hindi natin alam. Kung kasi po, kung scripted po yun, ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Yes, yan sasabi ko. Kinausap nila NBI. Kasi gaganti ng putok Halimbawa, palagay natin yung Sergeant of Arms, yung blanco yung barel. Kasi may blanco, may pang-warning shot Kahit ibaril sa'yo, hindi naman nakakapatay, no? May blanco. Palagay natin yung Sergeant of Arms, blanco yung barel. Ha? Sino makakapagsabi na yung NBI hindi gaganti ng putok? Na totoong baril na ang gamit. Kung gumanti ng putok, maraming tao doon tinamaan. Isa doon sa mga opisyal o isa mga media tinamaan o isa mga tao staff tinamaan. Gagawin ba? I-script mo yon? Andun yung sarili mo, i-script mo sarili mo. Kung ikaw yung tinamaan ng bala doon, nagkagulo lahat. Ang daming mga pulis. Mga pulis, alam ba ng mga pulis lahat? Scripted yon? Okay sana kung alam ng lahat ng tao doon, scripted yon. Maliban sa NBI, okay yon. May ganun ba? Kausapin nyo nga isa-isa sa buong Senado, masking gwardiya doon, na lahat ba to script? Kasi ganun yun Kung lahat yun script, ay hindi kakanta yun. Pero may madudulas pa rin doon. Ibig mo pala sabihin, lahat na nasa pulis sa labas, may narinig ng putok, oo, may naka-maximum tolerance sila. Pero kung halimbawa nagkakasakitan na, mangingialam na sila. Ikaw, yung script mo, nandoon ka. Si Cayetano daw ang pinaka-leader, mastermind ng script. Ikaw, si Cayetano, nandoon ka, nasa loob ka, kasama ka sa script, barila. Ang tindi mo naman. Great sacrifice ka. Kung sa sarili mong script, nabaril ka. Iisipin mo yun. Kung ako gagawa ng script, pupunta ako sa lugar kung saan magbabarilan, magbarilan kayo Ano doon ako? Hindi na. Aalis na ako dyan kung ako ang scripted niyan. Tanongin nyo yung mga unang umalis. Baka sila may alam. Sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're talking I find about the that actuations of the good of Senator Bato. yes, de la but for Rosa. them to stage that shooting, that means sila po yung kinausap nila yung driver na si Oragon para magpaputok at yung mga NBI para mag-drill. Sagutin nyo yun. Sagutin nyo yung mga kababayak. Ibig sabihin nyo, kung scripted pala to, kinausap na, oy matibag ka, kunwari magalit ka. Tapos darating si John B, kunwari hihinto na. Oy, mga NBI, pumutok kayo. Pwede rin tatsadyain. Pag nagpaputok ang Sergeant of Arms, kapaputok mo lamang NBI. Kaya nga tanong ko, sino makapagsasabi na walang tatamaan ng NBI doon? Kung may marindi. Alam nila yan, pag may mga baril. Ang dami mga pulis na pala dito, may marines yata, may ang dami. May mga baril lahat yun. At may mga bodyguard yun. Kada senador, may mga bodyguard. Pag may bodyguard, lalo si Senator Marcoleta, may mga baril. Alam nga naman bodyguard mo, may tirador. May baril. Kung halimbawa nagkaputukan nagipit si Senator Marcoleta o nagipit si Senator Alan, puputok pati yung bodyguard. Di ba, rambol-rambol na, hindi alam kung sino kalaban. Yung ba, scripted? Ilalagay mo, isasabihin mo, scripted yung mga yon. Ako, ko naman. I think we should... Hindi scripted yon, ha? Yun, siguro para sa akin, tumakas si Bato, nakatakas na Siguro, may planong pagtakas talaga kasi nakatakas Pero yung pangyayari, ikukunik mo kay Bato, may kay Bato maaaring scripted. Yan, inaamin natin, ha? Pero tsorya ko lang yan. Maaari kasi si Bato gusto makawala, ayaw mahuli ng ICC.
Maaaring yung pagkakataon. Pero yung barilan doon, scripted, hindi ako niniwala. Be beyond that, no? Hindi po staged yon, at least not by our camp. And attorney, has Senator Bato de la Rosa or kahit kayo po as his lawyer ever considered na mag-surrender na lang po siya sa ICC because some critics are pointing out that his actions are actually causing more harm than good? Ma'am, hindi ganun kadali sabihin yun, ma'am. Kayo naman, oh. Ibig nyo palang sabihin, halimbawa, isang lalaki, ha? Papipiliin siya, ano, sa mo gusto makulong, sa bilibid o tumalon sa bangin. Oh, abay, hindi, makukulong na lang sa bilibid ako, kaysa tumalon ako sa bangin. Tapos sasabihin natin, ba't di nila kasi hindi siya tumalon sa bangin? Andaling sabihin, pero mahirap gawin yun sa side ng isang tao. Di ba? Sasabihin ng iba, hindi, marami nagawa si Batong kasalanan, pagbayaran niya yun. Oo, pagbabayaran niya, batay sa batas ng Pilipinas sa ginawa niya. Hindi batay sa kagustuhan ng mga tao katulad nila Junel, ng mga pinklawan. Ang gusto parusahan si Bato dun sa dahig. Hindi sa pamantayan nilang gusto, sa pamantayan ng batas ng Pilipinas. Kasi meron tayo ditong justice system na gumagana. Tama? It could end up becoming unproductive, not just for him, but even for the case of former President Duterte before the ICC. Yes, ma'am. If you were a relative, no, of Senator Bato or anyone similarly situated, no, and alam niyo po that pwede siyang ma-Duterte, no, pwede po siyang to languish in some faraway cell for under a court that which we claim has no jurisdiction, no. Tapos eventually lumabas po kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala ngang jurisdiction yung ICC sa atin. Ano po magagawa natin para po ibalik sila? It is an irreversible damage, no? Not just upon our client, but the sovereignty of the Philippines. Ang siguro po, sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Yeah. Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. O, Bakit sasabihin, kasi hindi pwedeng kasuhan, kasi ganito kasugot nila. Hindi pwedeng kasuhan sila Bato rito kasi bulok ang justice system sa Pilipinas eh. Sila nakaupo ngayon eh. Sila nakaupo ngayon? Sino ba nakaupo ngayon? Presidente ba si Sara ngayon? Ang alam ko, lamang sa pagka-presidente sa 2028. Pero hindi siya nakaupo ngayon. Sino ba nakaupo ngayon? Nautusan niya NBI eh. Nautusan ibang ahensya eh. Na kumilos kaagad eh. Pagdating sa mga pagsugpo ng krimen eh. Di ba? Kung si Bato, nandito yung mga testigo, dito kasuhan si Bato. Kayang kasuhan si Bato rito, si Jinggoy nga eh. Si Revilla nga eh. Nakakulong na eh. Ano ba naman? Bago nga magpasko, may mapapakulong daw eh. Ano ba naman? O, sige nga, tingnan natin sagot ng reporter. Tingnan natin. Hindi ba Kay kasuhan Miss Beautiful. dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino Ma'am si Bonge, tanongin nyo. po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, O, sino sa gobyerno? Baka susunod na tanong. O, si Bonget para mas maganda. Pero hindi na kaya lapitan si Bonget. Siguro tanongin nyo si Anta Claire. this is the people of It the has been Philippines. tried. Bato. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why Hindi kaya ng gobyerno? Bakit si Revilla? the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Kayo nagtatanong kasi... Ma'am, pasensya na kayo, ma'am, ha? Pasensya na kayo, ha? Parang iwas pusuyo kayo, eh. Kayo nagtatanong. Sinagot ho kayo. Baka sakaling alam nyo. Tapos sasabihin nyo, ba't kayo tatanungin? Ano ba naman kayo naman? Meron po kaming This is na-receive their na own sa- statement. O kung Gray own statement, baka sakaling alam mo, tinanong ka lang. Huwag mo naman suklian si Jimmy Bondoc ng ba't ako tatanungin mo? Yes, ma'am. And We precisely received why there is an ICC. Yes. I don't know No. why you are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not the this part of is, the ICC, we're talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part Huwag mo nang Jimmy Bondoc, huwag mong tanongin si ma'am. Kasi, parang di magkagulo. Si ma'am kasi, kanyang opinion lang yan. Ang gawin mo yung sayo na lang.
the Rome Statute anymore. Kasi mako-corner ka, Jimmy Bondoc eh. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all Yes, due respect, Ma'am yes, Ses, no? but And crimes, may I say also, Yes, attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, kung let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Sa ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out po of your deference to the client, law. and I'm sorry we're We were running not out of served the time, but I'd warrant. just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi Hindi, niya, ito. yes, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. Okay, tapos na yan. Wala tayo dyan. Putol na to. No? Dito lang sana. Sige, ganito na lang. Ma'am reporter at Jimmy, ganito lang yan. Sa ma'am reporter, ma'am, kasi ganito lang, ma'am, hindi ibibigay ng kampo ng Bato, de la Rosa, si Bato. Kasi nga, naniniwala kami rin ha, ako, sa konsensya na lang hindi lang sa batas na may justice system sa atin, dito kasuhan, instead na ICC. Bakit tayo sumapi yan sa ICC na yan? Dati kasi kaya tayo sumapi yan, sa hula ko kasi sa Pilipinas, walang justice system palakasan. Ngayon, sa bagong Pilipinas, pinagmamalaki nila na sila bonget, bali wala yung pagmamalaki nila bagong Pilipinas kung ipapahuli si Bato. Asan ang justice system sa Pilipinas? Akala ko ba naayos na? Dati kaya napasok tayo sa tingin ko lang kasi wala tayong justice system sa Pilipinas. Last resort yan, ika nga. Di ba? Ngayon, sa paring naman ni ma'am, nagtatanong siya, opinion niya kasi yan. Kaso, sinasagot ka rin ni Jimmy. Yun ang para mahal, na hindi ko alam kung ano, gusto kasing parating ata ang reporter, hindi ko alam kung paano gusto mo paratingin kung si Bato ba dapat isuko na talaga doon. Hindi po pwede yun. Kasi hindi sa atin kasi naniniwala kami may sistema ang batas sa Pilipinas. Yun lang po yun para sa akin, no? Maraming salamat. Nabusog ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong makabuluhan at puno ng kaalaman at karunungan. Isang masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Mabuhay kayong dalawa. Mabuhay ang One News, mga reporter. Paalam sa inyong lahat.